Yun nun we will be discussed properly and more extensively by a transition na government in the case na magkaroon ng ganon. Depende yan sa mga mangyayari sa mga susunod na araw, linggo, buwan o taon. Taon na. Buti pa tayo ng taon. So, depende. There are so many things na dapat ayusin natin. We have to reboot this country. We have to reboot our systems, the way we do things. Kasi simula ng EDSA 1 at EDSA 2, and we're almost 40 years na, paikot-ikot lang tayo, paulit-ulit tayo. So dapat talaga, we expect the same results. Palpak naman paulit-ulit lang tayo. Very right yung analogy na isang puno yan ng acacia na dati hindi natin pinapansin-pansin. Ngayon sobrang laki na, nakaugat na talaga at namumulaklak pa. Naging dynasty na nga Naging entrenched ang korupsyon. Naging way of life. Kaya hindi na dapat natin hayaan. So yun yung ngayon yung hindi na dapat natin palakpasin ba, no? So we have to stand up as Filipinos. If you really want to change this country, you have to stand up. As Filipinos, magkaisa tayo. Yung iba tulog sa pansitan, walang paki, hayaan nyo sila. Tayong may mga paki will not allow na itong bansa nato ay malugmok sa putikan, mapag-iwanan. Too much. That's why you stand up. You stand up. May mga panawagan na starting October 12, magsilabasan yung tao. Ako, ang panawagan ko is one time, big time, sa October 31, nationwide, reckoning rally. Reckoning rally. Ang daming troll Kayong mga troll, ano ba kayo? Binabayaran pa ba kayo? So, screenshot nyo lang yung mga troll, no? Screenshot nyo lang. Kasi yung Declaration number 12 is about the possibility of ensuring the future of every Filipino, every Filipino, except those who do not believe in the idea, the concept, the Declaration number 12. Madaling tandaan, 11, parang kalsada, 11, dalawang ganon, 11. So, ang kailangan lang doon, kailangan natin ng master plan para on the way to being a Singapore or Norway or Denmark, na mga bansa, Austria, European countries na progressive, no? Kaya natin yon. If we will do a whole of nation approach, kaya natin yon. And we will put the right officials, the right politicians. So, i-reboot natin lahat, pati para yung sa 2028 na eleksyon, aabot man tayo doon sa 2028 election, kung sakasakali, maayos natin lahat ito, ang may lalagay natin talaga mga politiko, yung tama na. Yung tama na, like kunyari, yung mga si Marcoleta, Barsaga, yung mga matitino, yung mga may sa bansa natin ba, yung may pagmamahal sa kapwa Pilipino. 12, ang Declaration number 12 is about magkaroon ng 100 million, project natin na magkaroon ng 100 million ang bawat Pilipino, bawat Pilipino at the age of 40. Tinignan ko kung pwede. Kasi tignan niyo yung yung mga nangyayari ngayon sa nanakawan sa atin.
Yung mga ghost projects na yan, madidinig nyo, bilyon-bilyon, bilyon-bilyon na pera. Tapos nun, yung mga maleta, ang isang maleta, 48, 50 million. Mag-deliver ng ilang van, 6 na van, o 7 van, puno ng, mga bagahe ng pera, basura, ang tawag. Tapos 45 na maleta, Sus Mariosep. Maraming Pilipino mamamatay, hindi man lang makakakita ng 48, 50 million na isang maleta ng pera. That's why nagkaroon ako ng idea, sa akin yun nadinig yan, ano? And I hope na kung sino man yung mga leader na upo, you will seriously consider the proposal na wouldn't it be nice kung ganyan na rin lang ang tapunan ng pera na iilan lang nakikinabang at pera ng taong bayan ang ninanakaw? Di kaya maganda na isipin ng kung sino man ang nakupo sa gobyerno, kahit sino man kayo. It could be an Inday Sara, it could be a Marcoleta, it could be sino pa ba yung mga yung mga batang mga mayor ngayon. Pag-isipan ninyo kung magagawa. Akin, gusto ko gawin Gusto kong gawin. Na ang bawat Pilipino, all 120 million, na at the age of 40, yun yung benchmark natin, at the age of 40, may matanggap na mga, let's say, one time, big time, mga 100 million ang bawat isa. So the moment na mag-hit ka ng 40, after working mga 20 years, bibigyan ka na lang ng gobyerno ng pangginhawa mo sa buhay. Hindi lang yung kagaya ng mga sinasabing ayuda. Ano tingin nila sa inyo? Barya. Ano tingin niyo sa tingin sa mga Pilipino? Kasi itong mga bobon to, hindi nag-iisip Hindi nag-iisip yung natin, mga politiko. Kaya ako nasasabi in confidence kasi way back 2004 when I was studying my PhD na Doctor of Philosophy sa in Management, yung dissertation ko na ginagawa noon at that time na hindi ko na-depend dahil sa I have to give up my kidney para do sa kapatid ko. Kaya nakatamaran ko na pag-iwanan na ako, so hindi ko na tinuloy. But my dissertation was, at that time, I was able to ask General Corpus, hindi tatandaan niyo si Corpus? General Corpus, who was assigned there then at that time sa DNR, mag-consultant ako sa Bukidnon Forest Incorporated doon sa Malaybalay, Malaybalay, Bukidnon. And the few months that I was there, from November, December, January, Feb, hanggang 4 na buwan lang naman ako doon, marami akong natutunan doon. And I thought na tama-tama yung thesis na ginagawa ko. The thinking was, why don't we use our resource, yung forest land natin, para massively magtanim tayo and makinabang ang sambayan ng Pilipino. Now, doon ko nakita na ang isang seedling, 3 piso lang 2.97 to be exact. 2.97 pesos ang isang seedling na itatanim mo. Since 1953, ang data na nakuha ko sa DNR ay since 1953 hanggang 2004, failure yung reforestation program natin, failure. Kasi gastos, kaliwa kanan. Ang daming mga mali And then, graft-free din Corruption din. Kasi, magkano isang seedling? Papatak ng 10 pesos.
hanggang 20 pesos ang isa. O di, kung limited yung budget mo, walang mangyayari. Konti lang matataniman mo. Okay, so fast forward na 2004. So, I won't burden you with the details. Ang ano doon, meron na tayong tinatawag na agarwood. Agarwood, kung iba sa inyo alam na yan, yung iba sa inyo nagpatanim na. Ang isang puno ay mga makakaani ka. Lagyan mo ng 1 kilo lang ang maani mo na ang kinukuha yung black na do sa core ng puno, which is produced as a defense mechanism pagka may pumasok na bacteria or fungus, no? Doon sa loob ng puno, automatically pagka napasukan yon. Now, how does it happen in the wild? Yung puno, kasi pagka nasugatan yon, nakagat, nangat-ngat, nagasgas, may nabali, papasukin yon kasi open wound. Parang tao, pagka open wound, di ba, may infeksyon. So, pagka kunyari, itong puno na to, yung agarwood, Achilleria malicensis. At that time, ang uso, Achilleria ek-ek. Ang dami, no? And then, mahal. Sa ngayon, mahal na talaga. So, ayan, may mga question pa ako ron eh. Well, anyway, ang punto is yung isang agarwood ngayon, ang 1 kilo, abot ng 5 milyon ang 1 kilo. Ganun kamahal. Mababa na yung 1 milyon ang 1 kilo. So, basically, pagka tinaniman mo ang 1 hektarya, magkaroon ka ng tree stand ng mga 1,000 sa 1 hektarya given yung distance and all that. I'm just doing it for the purpose of in computation so that you will understand. Yung mga forester will be able to understand better. So, kunyari, a tree stand will be 1,000 for purpose of easy computation. 1,000 sa 1 hektarya, that's 1 million na puno sa 1 hektarya. Tama ba? 1,000 and 1 hektarya is times 1,000 na puno, 1 million. Sorry. 1,000 na puno sa 1 hektarya. Okay?